Mayong buntag mga kaigsunan, kinsa na may andam sa pagdayeg sa tumbuhi nga Dios. Heaven, karon ang adlaw sa tong pagsimba. Busa ihangay lang nga ihatag nimo atong the best nga pagdayeg ug pagpasalamat diha sa iya. Kay tungod maayo sa tong kinabuhi. Maayo ba ang Dios sa tong kinabuhi? Amen. So karon angayan lang ato siyang simbahon, ato siyang pasalamatan, ato siyang awitan uban sa mga pag-ambak o pagpakpak sa tong kamot. Andam naman mo! Amen! Hallelujah! Pakpak yung mga kamot, mga igsoon! Naigon ka o Diyos! Mga pagdayig, singit sa mga pag-awi, singit sa pasalamat sa atong Diyos.
mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasadamat sa atong Diyos. Iatagin mo the best na pagdaing! Woo! Naiikot ka, O Diyos! Karoon kadlaw sa pagmaya, pagkahiusa, diha kandiha. Magpasalamat, magpasalamat, tandang binduhan, gamay ginhawa, diha kandiha. Singgit mga ikson, singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasadamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasadamat sa atong Diyos. Woo! Naiikot ka, O Diyos! Ikaw ang angayan, isimbahon. Karoon kadlaw sa pagsimama, sa kinabuhi, ganang kunta. Di tayo ikaw, bangga pagdaing, bangga pag-awit, huwag pasalamat. Singgit! Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasadamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasadamat sa atong Diyos. Wait lang, mayo ba ang Diyos sa inyong kinabuhi? Dili siya deserve sa imong gamay ng ambak. Dili siya deserve sa imong gamay ng pakpak. Dugay kayo ka gilagaan sa atong buhay ng Diyos. Mo lang man imong ihatag nga pagdayeg sa iya. Kinatanaw niya kung unsa ka mo simba. Busa ihatag na na. Have a blast, bring out the best in you. Amen. Karon na itong simbahon na itong buhay ng Diyos. Tanan nga itong kusog, tanan nga syagit, tanan nga pakpak, tanan nga ambak. Pwede ba ito nabuhaton para sa buhay ng Diyos. Amen. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit! Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Singgit sa mga pagdaing, singgit sa mga pag-awit, singgit sa pasalamat sa atong Diyos. Hallelujah! Dalaygon ka, O Diyos! Salamat sa mong kaayo sa mong mga kinabuhi. Ang ayan ka nga dayigon. Ang ayan ka nga pasalamatan. Ikaw ang Diyos sa una karon ug sa moabot pa, Lord. Salamat kayo sa mong kaayo. Wala mi mo gipasagdan, Ginoo Diyos. Ang ayan ka nga simbahon. Ang ayan ka nga pasalamatan, Ginoo. Today as we continue to worship the Lord. Today, church, as we notice, we are in the last days, no? Daga na kay mga kaguliyang na itabo sa kalibutan. No, lisod kayo atong kinabuhi. And now, nagapasabot lang yun nga, hapit na yun maabot ang Ginoo. Amen? Busa, kung ikaw Kristohanon, unya, lukewarm ka, nga pag Kristohan, possible, nga di juga madala og langit. Maybe you are too busy. No, we are too busy sa mga itong mga ginabuhat, sa itong mga jobs, sa itong mga business. Kunya usay din na ito, makalimtan na ito ang Diyos. Today,
As we sing this song, sagdi ang Holy Spirit nga mudugmok sa imong kasing-kasing. Padilaaba ang imong kalayo, kung namatay man, pasigaha, hangiwa ang Ginoo. Nga dasigon ka sa pagpangalagad. Amen? He is here. Nagatanaw siya sa imong kasing-kasing. Dugmo ka ng gahay nga kasing-kasing igsuon. Surrender na sa tumbuhi nga Dios. Hapit na mabot ang Ginoo. Amen? Let us continue to worship the Lord this morning. Naigon ka, O Diyos. Naigon ka. Lihim ang tambuanan sa kalangitan karon. Sudi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga dawalan Ginoo. Tugmuka kining kasing-kasing ko, padilaaba sa kalayo mo. Huwag katapusang mga adlaw, lingkod na ako. Ginoo, pakunsad ka na mo ang imong gahon. Ginoo, iabuang katapusang diog mo, di ako. Let us continue to worship the Lord. Nayihigon ka, Diyos, you are worthy to be praised, so God. Nagkatanaw siya kasing-kasing igsoon. Iplihig ang tambuanan sa kalangitan karon. Sudi pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga dawalan Ginoo. Tugmo ka kining kasing-kasing ko, padilaaba sa kalayo mo. Kung di katapusang mga adlaw, lingkod ako. Ginoo, ipakusad ka na ko ang imong gahon. Ginoo, kilabuang katapusang diog mo. Ginoo, iyang pusad ka na mo ang imong gahon. Ginoo, iyang katapusang diog mo, di ako. Let's continue to worship the Lord. Bring out the best. Yes, hallelujah. Dayigon ka, O Diyos. Ngayon ka kadayigon pa sa lamatan. Dayigon ka, O Diyos. Let's sing this song. Di ako hugasi Ginoo, mao kindi ang hilak sa sulod
ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang gilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang gilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli Ginoo Dios ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Putli ako, hugasi Ginoo, mao kindi ang hilak sa sulod ning kasing-kasing ko. Ginoo, Ginoo, ikaw kung sa kanabuang imong gahom. Ginoo, Ginoo, iabuang katapusang diog mo. Ginoo, Ginoo, ipakunsa ka na mo ang imong gahom. Ipakunsa mo Diyos. Ginoo, Ginoo, iabuang katapusang diog mo. Ginoo, Ginoo, ipakunsa ka na mo ang imong gahom. Yes, oh God. Ginoo, Ginoo, iabuang katapusang diog mo. Come on, church. Come on, church. Make every effort. Make every opportunity. Do not waste your time. Do not waste your talent. Do not waste your treasure. Walk wisely. Huwag magsayang ng oras. Ating isuko ang ating sarili sa Panginoon. Praise God. Pangako ng Diyos o ng Panginoon Jesucristo na siya ay babalik. Noong nilisan niya ang daigdig or bago niya nilisan ang daigdig, sabi niya sa kanyang mga disciples, "Let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are so many mansions. I will be there to prepare a place for you, so that when it is already prepared, I will be back to get you, so that where I am, there ye will be also." It is also written by Paul that Christ will come again. And Jesus promised. He said, "Do not love money,
For I will never leave you nor forsake you. Sinabi po niya yan sapagkat yung mga tao sa Israel, ang mga Hebrew people na nakatanggap ng katotohanan ay mukhang babalik sila sa dating kalagayan. Subalit pinatunayan ng writer na si Kristo ang totoong Diyos at si Kristo ang solusyon ng lahat. Ang ating kalagayan ngayon ay mahirap. Hindi ako natayman. Subalit, pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Yun nga lamang, dapat malaman natin that partly ay mayroong bahagi ang tao sa pagbabalik ng Panginoon. Humanly speaking, we have a part. Bakit sabi po ng Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel shall be preached into all the nations, then the end will come. Na ibig sabihin, we have to do our part. Of course, ang Diyos ang nakakalam sa lahat. Subalit dapat natin pakakatandaan na mayroon tayong tungkulin sa mga bagay na ipinapagawa ng ating Panginoon. Noong nakarang linggo ay ating pong pinag-aralan ang tungkol po sa pagkakaisa o pag-aasawa ng langit at ng lupa. Na yan po yung tinatawag nating New Jerusalem, yan po yung tinatawag nating New Heaven and New Earth, at yan po yung Eternal City, yan po yung tinatawag nating Restored Paradise. Sino nga ba sa atin ang gustong tumira sa isang perfect na lugar kung saan wala nang problema, wala nang babayarang mga kuryente, wala nang babayarang utang, wala na rin mga matitigas ang ulo, wala nang mga suwail, subalit ang lahat ay masaya at lahat ay pagpapala ang ating tatanggapin mula sa Panginoon. Gusto ba natin yan? Mga minamahal, tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa umagang ito at ang ating pong pag-aralan ay ang pagpapatuloy po sa aklat ng Revelation. Alam po natin na yung tinatawag na history, ang history ay God's story. Means it is His story. Noong ginawa niya ang daigdig, makita natin na pinasimulan niya ang paradise sa pamagitan po ng garden. At yan po tinatawag natin Garden of Eden. Yun po ay paraiso. At kanya pong tatapusin ang kanyang story or his story sa pamagitan po ng paradise in the city. New Jerusalem, Eternal City. At yan po yung ating dapat malaman ngayon. Ibinabahagi ko ang mensaheng ito sapagkat nais kong bigyan kayo ng pag-asa, tinatawag na hope, na siyang magdadala sa atin sa tinatawag na eternal future, na hindi na tayo magugulumihanan sapagkat sa mundong ito ay puno ng kaguluhan. Marami na po akong, hindi lang 3 na mga Bible scholars na aking pinag-aaralan, pinapakinggan. Ang sinasabi nila ay ang 666 ay nagpapasimula na. That means soon and very soon. If you are a child of God, then be prepared. Christ will come for you. And later on, we will come back with Christ for the world to know kung sino talaga ang mga anak ng Diyos. Mga minamahal, paradise, perfect place for the true believers. Kung ikaw ay totoong mananampalataya, ang paraiso ay isang lugar, perpektong lugar para sa iyo. Kung dito man ay wala ka ng pag-asa, sa kamay ng Diyos mayroon kang pag-asa. But of course, kahit gaano kahirap ang kalagayan natin sa mundong ito, sa kamay ng Diyos ay mayroon kang pag-asa. Mayroon pa ring panahon para umunlad sa kamay ng Panginoon. Yun nga lamang ay huwag tayong magulumihanan. Yun nga po lamang, huwag po tayong mag-atubili. Huwag po tayong matakot sa sumampalataya sa Panginoon. Kinakailangan lamang na ituwid natin ang mga bagay-bagay o mga bagay na ating mga ginagawa. Dito po sa Revelation chapter 22, verses 1 to 5, ay makikita po natin mga minamahal ang tinatawag na 7
7 perfect conditions to enjoy in paradise. Ang tanong ko, gusto mo ba mag-enjoy? Now, kung gusto mo mag-enjoy, dapat malaman natin kung ano-ano ang mga conditions, mga kalagayan na pwede natin i-enjoy. Ang tanong ko, gusto mo ba? Yes, of course, ang sagot ay gusto. Now, ang sabi po ng 22, verses 1 to 5, then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. It flowed down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing 12 crops of fruit, with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations. No longer will there be a curse upon anything, for the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him, and they will see his face, and his name will be written on their foreheads, and there will be no night there, no need for lamps or sun, for the Lord God will shine on them, and they will reign forever and ever. Mga minamahal, very quickly, 7 po na mga perfect conditions na pwede po i-enjoy ng totoong mananampalataya. Say amen. If you know and you know that you are a true believer, this is for you. Pero kung hindi ka totoong mananampalataya, make it sure that you will become a genuine believer. Sapagkat, now, hindi ako nang huhusga. Hindi lahat na pumupunta sa simbahan ay totoong believer. Hindi rin lahat na naghahawak ng Biblia ay totoong believer. That's why we have to calibrate our belief. We have to calibrate our faith. Ilagay po natin sa banal na kasulatan ang ating mga pananampalataya, hindi po sa ating nararamdaman, hindi po sa ating nakikita, kundi kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Para po sa totoong mga mananampalataya, here are the 7 perfect conditions na iyong i-enjoy. Una po, yung tinatawag na the perfect restoration. Perfect restoration. Ibig sabihin, back to the original. Wala na itunglo o dili ka na matinunglo. Sabi ng verse 3, sabi po mga minamahal, no longer there be a curse upon anything, for the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. Now, yung phrase po na nagsasabi, and there shall be no more curse, na ibig sabihin mga minamahal, pagpapala na ang iyong tatanggapin. Wala ng karamdaman, wala ng problema. Bakit po? Yung presensya ng Panginoon will overrule evil in all creation. Wala na. Sinong gusto niyan? Dito, marami tayong problema sa virus 15, virus 30, at mayroon pang tinatawag na virus na hindi nakikita. Gusto natin perfect restoration? Okay, pangalawa po is the perfect administration. In verse 3 uli, but the throne of God and of the Lamb shall be in it. Anong ibig sabihin? Ang pagdumala o ang pagpamahala ng Panginoon ay wala ng kalukuhan at wala na rin tayong mga palusot, mga minamahal. This means the throne of God is in the midst of the believing people. Hindi lahat na tao ay naniniwala sa Diyos. And it signifies the clear and full takeover of God in all matters in the universe. Ito pong perfect administration, mga minamahal, ay magti-take over po ang Panginoon sa buong universe po. The governance is divine and perfect. No more corruption. Ngayon, ang corruption ay masyadong nababanggit sa media at nag-aaway-away, pati mga kaibigan. The trusted leaders of God are at this time is in the perfect shape and understanding of the Word of God. Ano nga po ba ang Word of God? Sabi ng Psalm 89 verse 11, ang langit at ang lupa ay pinagmamay-ari ng Diyos. Sa Psalm 115 verse 16, sinasabi na ang langit ay pinamumunuan ng Diyos, ang lupa ay ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Subalit darating ang oras
na ititik over ng Diyos ang lahat ng kapamahalaan directly. At ang lahat na mga naglilingkod sa Panginoon ay masunurin. Hindi na mahihirapan ang mga leaders. Sa kasalukuyan, ang mga nanay, mga tatay nahihirapan sa kanilang mga anak. Lalo na kapag ang mga tatay, mga nanay hindi marunong magturo, hindi nila alam kung ano ang dapat ituro sa kanilang mga anak. Akala nila technology, akala nila kung ano-ano mga bagay sa mundong ito ang dapat na ituro sa lang mga anak. Hindi nila alam na ang espiritualidad pala ang dapat ituro sa kanilang mga anak. But here, once darating na ang Panginoon, ibabalik niya ang tinatawag na perfect place or paradise, mga minamahal. There will be a perfect administration. Gusto ba natin yan? Pangatlo po, mga minamahal, na atin pong ma-enjoy is the perfect subordination. Actually, submission. Perfect subordination. Wala na'y ritubado. Wala na'y ritubado. Kalipay ang pagsunod sa mga nagapangalagad. In verse 3 it says, servant shall serve him. The word serve is equivalent to the act of worship. That means, if you do something in service to God, you are rendering worship to God. Kahit ano ang ginagawa mo, basta totoo na ini-offer mo sa Panginoon, you are worshiping God. Of course, not in contrary to what God wants you to do in a moment. Sa panahong ito, ang gusto ng Diyos ay maupo ka, makinig ka, mag-take note ka, intindihin mo ang salita ng Panginoon. Hindi ba? Now, this means that further, the restored paradise, the perfect place, ay wala nang tinatawag na disobedience. No more rebellion. Amen? No more murmuring. The subordinates will serve joyfully, courageously, and enthusiastically. Pagsabing alas 10, alas 9:30 pa lang nandyan na, alas 9 nandyan na yung mga leaders. Pag sinasabing magbasa ng Biblia, hindi yan siya nagbabasa for the sake of compliance, subalit mahal na mahal nila ang Panginoon at mahal nila ang salita ng Panginoon. The servant will serve without hindrance or opposition. Sa kasalukuyan, maraming dahilan ang mga tao bakit hindi nakakapunta sa gathering na katulad nito. At isa sa pinagbibintangan ay ang pandemic. Pero, ang sa totoo, kaya nilang mamasyal. Kaya nila magliliwaliw. Iyan ay kalukuhan. It is a trap. It is a trick. It is the wiles of the devil. Yan po ang katotohanan. Subalit darating ang panahon na wala na yan. Pero dapat pumasa tayo dito. The servants are encouraged by His presence. They will serve as priests and rulers. They will be righteous mediators and rulers. Maliwanag po yan sa 1 Peter chapter 2 verse 9 na tayo ay mga pare. No more rebellion because the enemy could no longer influence the people. Sa kasalukuyan, bakit maraming rebellion? Kasi trabaho yan ni Satanas eh. Hindi naman sana talaga magre-rebelde, mag-disobey si Adam and Eve, but it was Satan who made the way. The trusted leaders of God are in perfect submission to the will of God. Subalit sa kasalukuyan, hindi ganun ang nangyayari. Kaya ang sabi ni Haring Solomon, Proverbs 22:6, train up a child in the way that he should go so that when he grows old, he will not depart from it. Mga magulang, this is addressed to you. Sanayin ninyo ang inyong mga anak na mag-aral ng salita ng Panginoon, hindi kung ano-anong mga technology. You are wrong. Precisely you are wrong. And I warn you, it will harm the lives of your children kapag hindi nyo turuan sila na mag-aral ng salita ng Panginoon. Teach them to learn, to understand the Word of God. Maliwanag po sa verse 15, sabi, dahil it is inherent to children to be naughty. Talagang nakaakibat yan siya sa buhay ng bata na maging maluko kahit hindi mo turuan. Sutil. So, parents, habang wala pa tayo sa perfect world, habang wala pa tayo sa restored paradise, train your children. That is for your own good and for the good of your children.
Nagpipreach ako nito hindi dahil gusto ko, pero ito ang kailangan, mga minamahal. Kasi maraming na-offend kapag binabanggit natin ang mga bagay na katulad niyan sapagkat hindi nyo ginagawa yung ipinapagawa ng Panginoon. You are just fooling yourself. You hope for the best, but you are not doing the best. Do your best to teach your children. Dito sa puntong ito, sa perfect subordination, mga minamahal, Isaiah 1:19, ay naiintindihan na natin yan, yung sinasabi that if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Pero kapag disobedient ka, it's bad to expect for the good if you are bad. Now, number 4. Number 4 condition, perfect condition. The perfect transformation. 22:4. 22:4 it says, and they will see His face to face. His face means the perfect transformation. Wala na idaan. Na-transformed na. The phrase, you shall see Him face to face, is a figure of speech which means shared a deep friendship. Nang sinabi ng banal na kasulatan that Moses see God face to face, it was not a literal face of God sapagkat Spirit ang Panginoon. Subalit ang ibig sabihin niyan, Moses knew God and God knew Moses. Ang tanong ko ngayon ay, kilala mo ba ang iyong Diyos? And of course, kilala ka ng Diyos kung ano ka. Now, this is equivalent to knowing God very deeply that will result to a perfect transformation. Doon, kilala natin ang Diyos. However, a truth change in the inside that will also affect the outside. Yan po ang mangyayari. The truth is, even while you are here on earth, once you know God deeply, you will have an obvious changes in life. Kapag kilala mo ang Diyos, mayroon talagang totoong pagbabago sa iyong buhay. Mayroon talagang totoong pagbabago. Totoong pagbabago, mga minamahal. Because knowing God deeply is equivalent to a changed life. Katulad ng butterfly, magkaroon ng tinatawag na metamorphosis na magkaroon ng change. Pang ilan na tayo? Panlimang condition is the perfect identification. Verse 4. Verse 4, 22 verse 4. And they will see face to face, and His name will be written on their foreheads. Now, ano ang ibig sabihin yan? Perfect identification. Na ibig sabihin, may marka ka. Anong marka yan? Kung si Antikristo ay magmamarka sa iyo o sa mga tao, kapag huwag ka magpamarka, hindi ka magpamarka sa Kanya, kay Antikristo, tiyak na darating ang punto na may marka ka as a token of divine ownership. Dili na ka masaag, hindi ka na maligaw, hindi ka na maaagaw ng kaaway. This speaks about the sure mark of ownership, security, and a special place of blessedness. Because in Christ, you are a child of God. Tinanggap mo na ba ang Panginoon? Then you are a child of God. No one can snatch you out from the love and hands of God. You are not just a child of God, but a trustee of the kingdom of God. Hindi ka na maligaw. Pero sa kasalukuyan, marami pa rin mga taong naliligaw. Kaya sinabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero ang interpretation noon is that in the first place, si David ay naging good shepherd na hindi niya talaga pinapabayaan yung kanyang mga tupa. Mayroong panahon na nilalagyan niya ng oil para hindi masira yung mga bunbunan, agtang
noo ng mga tupa na kapag nagbangayan, nilalagyan niya rin ng oil ang ilong para hindi maiputan ng langaw, kasi kapag naiputan, magiging ganun. Mayroon din siyang kawit na kapag naligaw, hihilahin niya. Kapag ayaw maniwala, pinapalo niya yung mga tupa. At yun pong anointing na yan in our times, that is listening to the Word of God. Your devo every day and listening to the Word of God in the preaching of the gospel. Dapat, mga minamahal, pakauhawan po natin ang salita ng Panginoon. Kung ayaw natin na maligaw, kuminsan, hindi tayo, sabi natin, hindi tayo nagugulumihanan, and we thought we are just right. We are just all right. Pero kapag hindi na alinsunod sa salita ng Panginoon ang iyong buhay, mga minamahal, I cannot guarantee that you'll be bound for the perfect place. Number 6, pang-anim na perfect na condition is the perfect illumination. In verse 5, mga minamahal, sabi po dito, and there will be no more night. Wala nang gabi. Noong nakarang gabi, bigla akong nagising dito. Kasi mayroong naglalakad sa ibabaw ng bubong. Akala ko magnanakaw. Kaya sabi ko sa manugang ko, barilin mo. Kumuha din ng bakal. Pala kapitbahay na naganyan yung utak. Humingi ng sorry yung mga kapatid. They are forgiven. Mga minamahal, sabi po dito, and there will be no night, no need for lamps, for the Lord God will shine on them. Sa King James Version, sinasabi, God is the light. In this case, natural and artificial lights are no longer needed because God Himself is the light. And that light is continuous and it compasses all throughout eternity. At ano ang epekto nito? The effects are both environmental and internal light or changes. The minds of the children of God are illumined with God's agenda. Ngayon, marami tayong mga agenda. Now, hindi ako naghahatol, ha? Di natin masabi yung mga mananampalataya na natatakot sa pananambahan na katulad nito. We do not know how they express their faith. Subalit, sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot sa kayang pumatay ng katawan, subalit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Only fear the Lord. That is, of course, Matthew chapter 10, verse 41 to 43. Now, mga minamahal, no more blackouts. No more corrupt ideas. Instead, all are brilliant according to the standard of God. Wala na ibulok. Praise God. Sa kasalukuyan, kinakailangan natin ang araw-araw na salita ng Panginoon para maging maliwanag yung ating dinadaanan. Kaya ang sabi ng writer ng Psalm 119 verse 11, Thy word have I hid in my heart so that I will not sin against you. And in 105 it said, Thy word is a lamp unto my path and a light unto my feet. Yan po, mga minamahal. Kaya gawin nating liwanag, ilawan ang salita ng Panginoon habang hindi pa natin nakakasama ang Diyos in the real, literal way. Number 7 and the last, mga minamahal. Gusto po ba natin na ma-enjoy yung perfect condition? Here it is. Number 7, perfect condition. The perfect exaltation. Hindi yung EXA ha, kundi EXU. Exaltation. Na wala na'y magulanon,
puno na sa kalipay. Ang sabi ng verse 5, it says, and they will reign forever and ever. Now, based on the Bible scholars, ito ay tumutukoy po, itong reign forever and ever, tumutukoy po ito sa tinatawag na kagalakan. Due to the reign and presence of God, there is no more blackouts in the eternal city because of the presence of God, and the feeling of great happiness and excitement exists continuously. No more tears, no more sorrows. Instead, joy is everlasting. Kasi doon, wala nang hiwalayan. No more dying there, ayon sa awit at ayon sa banal na kasulatan. There are at least 7 perfect conditions. Una, yung perfect restoration, perfect administration, perfect subordination, perfect transformation, perfect identification, perfect illumination, perfect exaltation. Ang tanong ko, gusto mo ba na makarating doon sa tinatawag na perfect place, the restored paradise? Na doon hindi na tayo mamomroblema. Do you want to enjoy paradise? Then, here is what you're going to do. Say amen muna. Then, make it sure that you are a child of God. Maliwanag po sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive him to them, as many as receive him to them, give him power. As many as receive him to them, give him the power to become children of God. Totoo ba na tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Then, you are given the opportunity to become a child of God. And then make it sure that your name is written in the book of life. Tiyakin mo na nakasulat ang iyong pangalan sa libro ng buhay. And then make it sure that you are an awardee or part ka sa rewarding day. Kasi babalikan ng Diyos ang mga mananampalataya, totoong mga mananampalataya na kanyang i-reward. Mayroon tayong tinatawag na crown of life, crown of righteousness, crown incorruptible, crown of rejoicing, at saka crown of glory. Hindi ko mababalangkas yan ngayon. Ang tanong is, are you prepared for the eternal paradise? Only children of God and only those who will be rewarded shall become a part of the rapture and will become a part of the new heaven and new earth, or the restored paradise. We are citizens of heaven, and at the same time, we are citizens of this world. Pagsamahin ang daigdig at ang langit. Ang tanong, sino nga ba ang papasok doon? Mayroong isang nanaginip dahil marami siyang kaibigan sa iba't ibang mga relihiyon. Tinanong niya, nandyan ba si ganito na ganito ang reliyon? Nandyan ba si ganito na ganito ang reliyon? Nagtaka siya sapagkat wala doon. Siya, bakit maraming mga tao? Sino ang mga nandyan? Ang sabi ng isang anghel, ang mga nandyan ay ang mga totoong mananampalataya at anak ng Diyos. Alamin mo ang katotohanan, mga minamahal. Habang nandito tayo, pwede tayong pagpalain ng Panginoon. Huwag lang tayong magmatigas na sumunod sa Kanya. Katulad ng tao na pinapatalon siya ng busis. Sabi, bumitaw ka na. Sabi niya, mamamatay ako niyan. Pero kinaumagahan, umabot sa punto na nakita niya na ang kanya palang talampakan at ang lupa ay wala pang 1 foot. Bumitaw siya at sabi niya, sana noon pa ako o kagabi pa ako naniwala. Ang aking habilin sa bawat isa. Just be submissive and obedient to the voice of God, and you will never be afraid. He will never leave you nor forsake you.
Just listen to the voice of God. He is coming soon. Soon and very soon, we will see the King. Let us all stand up and make a commitment to God that we would like to enter the new heaven and the new earth, the restored paradise. Let us be committed to listen and obey to the voice of God. Ginoo, pakusad kanda mo ang imong gahom. Ginoo,